Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ngayon, ano nang dapat gawin ng defense? Ang dapat gawin ng defense, ito advice ko to Argo, ipaabot mo. Mag-level up ang defense. Kailangan nilang mag-ayos. Maaga pa naman ito, first 3 days pa lang to. Kaya lang, kung lagi at laging ganyan ang nangyayari sa defense, mayabang din kasi yung defense. Argo, mayabang din yung defense eh. Nakikita niyo yung mga abogada at abogado nila, mga bata, nakikita ko pag pumapasok yung Attorney Sheila Sison. Yung hindi mga bata, parang may kayabangan din yung defense eh. Parang inaano nila, mga bata lang ang namin dito. Wala naman to. Ganun eh. Parang ang estratehiya ng defense, ay ganito. Wala namang matibay na ebidensya at testigo laban kay BP Sara. Wala naman yan. Huwag na nating pagkaabalan yan. Yung mga bata lang natin na abogado ang iharap dyan, yun, ganun. Kasi may mga magagaling silang lawyers eh. Si Sigfred Fortun, kapatid ni Raymond Fortun, magaling yun. Yung Gregorio Narbasa, yung father nito. Hindi, okay lang naman na sabihin, later na lang sila papasok. Pero dapat, sa simula pa lang, dinadirect na nila yung laban. Yung prosecution, mga veterano yun. Si Laila de Lima, dating Justice Secretary, bar placer. Si Chel Jokno, lecturer namin lagi yan sa mga MCLE classes namin. Si Congressman Chel Jokno. Si Congresswoman Beatrix Luistro, magaling, kita nyo naman. Tapos ngayon, ang ihaharap mo mga bata, ay sus naman mga kabunyog. Hindi naman sa parang ang ginagawa ng prosecution, ang estratehiya ng prosecution, minamaliit nila, ang estratehiya ng defense, minamaliit nila yung prosecution. Parang ganito ang style. Wala namang ebidensya laban kay BP Sara. Wala naman yan. Huwag na nating seryosohin yan. Ang ikasalang natin dyan, yung mga batang lawyers lang. Yun lang. Wala namang alam yung mga lawyers na yan ng prosecution. Sino ba yan si Congresswoman Beatrix Listro? Sino ba yan si Terry Redon? Ay, hindi naman sila Terry Redon lang ang lawyers ng prosecution eh. Nandun si Lorna Kapunan. Magaling yan. Si Chudurte. Ay, kilala ko yan si Chudurte. Nandun. Si Chudurte. Ay, lalo na yun. Si Robles. Si Attorney Robles kasama sa lawyers ng prosecution. Yun? Magaling na lawyer yun. Si Attorney Robles, si Attorney Chudurte, ay sus. Kaya kung ganito ang estratehiya ng defense, parang ang ginagawa nila, wala naman to. Ang ikasalang natin dito sa mga kalaban natin sa prosecution, yung mga batang lawyers lang. Okay din sana kung yung mga batang lawyers talagang magagaling. Ay ang problema, kung batang lawyer na mayabang tulad ni Narbasa, ano ba yan? Dapat iligtas na. Sa ngayon pa lang, ayusin na ng defense. Akala nila preparado ang prosecution. Napaka-preparado ng prosecution. Alam nyo ang na-expose doon, Argo, sa grupo ninyo? Hindi preparado ang defense. Yun ang malinaw doon. Hindi preparado ang defense. Masyado nilang minamaliit ang prosecution. Laging sinasabi nila, wala namang ebidensya, wala namang testigo. Ay, sus mga kabunyog, mga kababayan. Ay, ito? Hindi naman tayo tumatawan. Hindi naman natin tinatawaran ang kakayahan ng mga bata. Hindi yun. Pero iba pa rin yung experience. Kahit magaling pa yung batang lawyer na yan, iba pa rin yung experience. Iba pa rin yung experience. Hindi, sa totoo lang. Si Congressman Chel Jokno,
kung experience at experience ang pag-uusapan. Itong si Atty. Ligutan, ano ang lamang niya? Bukod sa magaling siya, bukod sa matalino siya, experience. Itong abogadong ito, si Narbasa, mayabang lang. Yung ano lang, yung ano, yung, ano lang mag-English, ano lang mag-English, pero makikita mo, wala namang direksyon yung ano niya eh. Hindi, alam ko na kasi yung strategy nila, Argo. Alam ko na yung strategy nila. Una, ang pinoproject nila, wala namang ebidensya laban kay Sara. Walang testigo laban kay Sara. Ano? Masyadong pilit ang mga grounds kay Sara. Mahina naman ang mga lawyers ng prosecution. Ang ikinasa na lang nila yung mga batang lawyers. Kita nyo, lahat bata yung mga lawyers nila. Lahat bata. Parang ini-small mo yung prosecution. O yun, nakita nyo na ngayon. Sa ano pa lang, sa first 3 days pa lang, kitang-kita mo na. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mabuti na lang, mabait si Chis Escudero eh. Mabuti na lang, fair si Chis Escudero mag-ano. Hindi dito pwede ang yabang. Seryosong bagay ito. Impeachment ito. At kung yung sinasabi nila na mahina naman ang ebidensya ni kay Sara, ang tagal ng preparado yung prosecution, ang tagal na niyan, 'di ba? Tambak ang ebidensya niyan, tambak ang mga ano niyan. Dapat mag-level up ang defense. Kung hindi sila magle-level up, ay bahala sila. Umaasa na lang sila na kakampi naman nila ang mga senador, hindi makukuha yung 16. Ganun yung kanila dyan eh. Argo, ganun yung ano nyo dyan. Kahit na anong mangyari, hindi nila makukuha yung 16. Ang problema, kung laging nananakdown ang mga lawyers ng defense, laging napapahiya, kahit naman yung mga senador na kakampi nila, halimbawa si Loren Legarda, halimbawa yung magkapatid na Villar, ay nakakahiya kung buboto pa rin sila sa acquittal ni Sara, gayong talagang obvious na obvious, guilty si Sara. 'Di ba? Ang ano man ang mangyari, balibaliktarin mo man, kahit tambak ang ebidensya, talagang i-acquit si Sara, si Aimee, si Robin Padilla, pwedeng yung magkapatid na Cayetano. Pero si Loren Legarda, yung magkapatid na Villar, agaano rin yan. Siyempre iniisip nila, nakakaya naman, bakit natin i-acquit samantalang napakalinaw ng ebidensya laban sa Vice President? 'Di ba? Yan. Kaya dapat mag-level up. Mag-level up. Kung hindi, idadaan lang nila sa yabang, wala. Talo ang ano to. Mapapahamak si Sara sa kanila. Ayan mga kabunyog, mga kabayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.